Well, kaya ako sinasabi ito, no? Dahil sa katulad ng na-share ng kapatid na Jet kanina sa Lord's Supper, nabanggit niya yung mga signs. Malapit na nga kaya talagang pagdating ng Panginoon. Ang existence ng Israel as a nation since 1948 is a miracle in itself na hindi inaasahan na mabubuhay pa ulit since AD 70 nang durugin ang Israel ng Roman Legion sa pangunguna ni General Titus, who later also became Caesar. Nawala, parang nabura ang Israel sa mapa. Karamihan ng mga Jews naging slaves at saka mga refugees all over the world. Meron pang ilan-ilan na naiwan ng mga Hudyo, pero nakakawawa ng kanilang kalagayan. Nobody expected na mabubuhay pa ulit itong maliit na bansa niya. Nobody, except students of biblical prophecy. Alam nila, mabubuhay ulit ang Israel based on the words of the prophets. Mabubuhay ulit ang Israel. Pero of course, yun ang naniniwala sa mga preacher ng mga Christian. Christian lang ang naniniwala. Kaya nung mabuhay ang Israel noong 1948, talagang napatunayan na ang biblical prophecy is reliable. Mapagkakatiwalaan natin ang mga sinasabi ng Biblia. Talagang sa huling araw, bubuhayin ng Panginoon ang kanyang piniling bansa. At nangyari ang 1948 at sabi ng Panginoong Yesus, ang Israel ay parang isang puno ng igos na pag nag-umpisa ng umusbong, malalim na. How long? We don't know. Pero malapit na. Well, we can talk all day about that. Pero, yun po introduction lang. Ngayon, dito po, katulad din ang nabanggit ng kapatid na Jet kanina sa devotional niya, ay ang Book of Revelation ay talaga napakaganda. At itong verse na ating ginawang theme sa ating pagpuputol-putol ng tinapay kanina ay talagang nasa katapusan na. At itong chapter na ito is the final chapter of the Bible. At ang paksa ay ang ating Panginoong Hesus pa rin. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nang kausap niya sila on the way to Emmaus. He told them everything about Himself, beginning with Moses and the prophets. In other words, ang buong Biblia ang pinaka-importanting paksa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At ngayon, narito, ang paksa na ating makikita ngayon sa last 10 or 15 verses dito sa Revelation 22 ay ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang pagbabalik. Gusto ko lang sa ating pagtingin sa passage na ito, gusto kong makita natin dito kung ano talaga ang mga sinasabi ng Panginoon, paano sinabi ito, kanino sinabi ito. At bagamat masarap tumingin sa ibang mga bahagi ng Biblia, wala po tayong panahon dyan. Pero ang importante po, pag tayo nagbabasa ng Biblia, maging maingat tayo na talagang babasahin natin, maingat at yun muna ang uunawain natin bago pa tayo magpalundag-lundag. Kasi kung minsan, pag marami tayong paglulundag na ginagawa at ang dami nating mga cross-references, nalilito lamang ang ating mga kausap. Mas maganda mag-concentrate tayo sa sinasabi dito. Ngayon, gusto kong tingnan natin dito. Ang verse 6. At ang verse 6 ay magiging introduction ng sumusunod na mga talata hanggang sa katapusan.
Anong sabi sa verse 6? The angel said to me, these words are trustworthy and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place. Dito po, sa verse na ito, merong tatlong personality. Three personalities are mentioned in this verse. Una, the Lord God. The Lord God. God of the spirits of the prophets. Ang pangalawang binanggit dito ay the angel. Ang anghel ng Panginoon. The Lord God sent his angel. At ang pangatlo ay yung pupuntahan ng anghel to show his servants the things that must soon take place. Sino itong mga servants na ito? Kasama na rito yung mga prophets na nakalagay na binanggit dito. The prophets, sila ang ginabayan ng Espiritu ng Diyos para maisulat ang Old Testament, ang first part ng Bible. Prophets. Pagdating sa second part, ang ginamit ng Espiritu ng Diyos ay ang mga apostles. Sila ngayon ang tinatawag na the servants of the Lord. So, nakikita natin, the Lord God sent his angel to inform the servants of the Lord, the prophets and the apostles, the things that must soon take place. Gusto ko pong mag-concentrate tayo sa tatlong personalidad na yan. Ang unang makikita natin ay ang ating Panginoon. Behold, verse 7, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of this prophecy in this book. Sino ito? I am coming soon. So, walang iba kundi ito, ang ating Panginoong Jesus, the Savior. Sino siya? Ang sabi ng ating mga kaibigan mga Iglesia ni Cristo, anghel siya ng Panginoon. O kaya, special na tao na nilikha ng Diyos. Pero very interesting. Sabi dito, no ha? Kung babalikan natin ang verse 6, the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel. Ngayon, tingnan natin ang verse 16. Punta tayo sa verse 16. Ang nakalagay, I, Jesus, have sent my angel to give you this message. Huh? God sent his angel. Later on, sabi ni Jesus, I have sent my angel. Kung hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, how dare he talk like that? Kung hindi Diyos ang ating Panginoong Jesus, anong karapatan niya na magsabi ng ganyan? Sapagkat ang linaw, ang Diyos ang nagsugo ng kanyang anghel at pagkatapos aangkinin ng Panginoong Jesus yun. May karapatan si Jesus na magsabi. Siya ang nagsugo ng anghel sapagkat siya ang Diyos.